Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:00. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, kadasig lamang sa tiyempo naton, yari na kita sa Miyerkules nga presentation sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Hulyo 1 na kita mga ka-aksyon. Welcome to the show with Aksyon Elmar Madera sa technical side. Back up ta karon nga aga si Aksyon Elry Lutilios, kabuylog man si Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Hotline. Nauna kita ngadlaw sa bulan sang Hulyo. Kumusta na kamo mga suki naton nga matag paramati sa kahanginan? Kumusta na ang inyo sining mga trabaho, ang inyo mga ginagawi karon nga aga? Standby na sa pagdala naton sa pilag ka mga nagapanguna nga mga balita kag informasyon diri lamang sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Ang mga ka-aksyon tang nga nagamonitor paagi sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. Padayon lang palihog nga mag-share and mag-like sa tanan nga mga program sang Aksyon Radio. No? Importante ara kamo dira nagamonitor ang kutob sa aton matag palamati nga nagabuylog sa bilog nga adlaw, no? Halin sa mga drama pagkadto sa tanan nga mga public affairs program sa Aksyon Radio. Padayon lang palihog nga mag-upod sa aton kag magpadala sang inyo sini nga mga mensahe. May available dira nga chatroom nga pwede nyo gid padalaan sa mensahe nyo. Ara palihog sa live o sa Facebook page sang Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Available man kita sa YouTube. No mabatian man kita o masaksiyan man sa aton nga mga ka-aksyon, lakip na ang mga OFW nga nagamonitor karon nga aga. Aksyon Hotline. Sa iban nga mga pungsod, may delay sila o late sila sa aton. Amo ni nga kaagahon pa lang ni, no, sa mga OFW naton, particular na dito sa Middle East. Nanong pila ka madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ang headline number 1, of course, amo ini ang pagpalawig sang Modified General Community Quarantine sa pila ka mga lugar sa pungsod Pilipinas nga naglakip sa Metro Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Kahapon, ang provincial government paagi kay Governor Eugenio Jose Lacson nagpagwa na sang executive order para sa pagpalawig sang MGCQ. Tubtob ina sa Hulyo 15. Aksyon Hotline. Sa malipot nga pulong, ang tanan nga mga protocols, ang tanan nga mga regulation under MGCQ magapadayon ina until July 15. Now, diri naman sa Bacolod, may ara naman sang permahan o ginpagwa ang alkalde. I understand, mayari na ganit na kuha kita kopya sa sining executive order man. Now, no need na magid nga maghimo pa sila kag sundon na malang ang national policy since nga ang Malacanang mismo ang nagambal sini, no less than the president, nga gina-extend niya ang MGCQ, no? Ang Modified General Community Quarantine. Aksyon Hotline. Isa kadlaw lang, kumo day off naton kahapon,
ang nakaligad pero kibot kita, no? May spike gid, may pagtaas gid. Sa numero sang mga kaso sa probinsya kag syudad sa Bacolod, ang hindi ko maintindihan na mo ni, may ara pa yung explanation nga nabasahan ko sining aga. Ang Department of Health, siling sa Department of Health, hindi ta pagbasulon ang mga LSI, ang mga locally stranded individual, which is correct, no? Nga hindi taginman sila pagbasulon kay number one, sus nakita ko dito sa Manila, ang mga LSI nga naka-standby ito, pag ulan, nagkalabasa, kalahain sa itsura nila, manara lang sila nagatiner sa mga puerto, sa mga airport, ang iban, kang nagahulat kung saan o ang trip nila padulong sa ilan natungdan nga mga probinsya. Aksyon Hotline. Tikon pamatian mo ya ang Department of Health. Sila nga, hindi ta sila dapat pagbasulon. Wai sa nagabasol ni sa ila kay sinuabing hindi luyag. Ngang imo sinihimata o miyembro sang pamilya, hindi makapauli sa inyo lugar. Tanan kita luyag sina. Kaysa tuod lang, hindi lang gutom, kundi ang ila sini ginabatyag dito subong di hamak, nga ma-delay ka dito sa puerto, nagabantay ka, nga nagalaom nga makapauli ka, and then may mga, all of the sudden, may mga changes sa pulisiya, sa pulisa. Tiyan mo niyo, nga nag-delay, kagway sila makadayon pauli. Aksyon Hotline. Pero siling sa DOH, hindi ta sila pagbasulon, kay ginahimo sa national government, nga at least, antes sila pagpapulion, ginahimo anay ang mga measures to make sure nga hindi sila mag-positive o hindi sila malatnan, matapikan sa COVID-19. Galing ang question diri sa Department of Health, kung wala pa gani yan nagreklamo ang mga local government units, ang mga governors, ang mga mayor, nga ginasigi naton papauli sa mga probinsya, nga waay man lang ginaswab test dito sa Manila, muning rason, no? Nga nagtaas ang numero sa COVID-19, nga mo manigani, nga nag-decide ang Malacanang, nga hindi na sila na ipagpapaulion in 2 weeks' time. Ang taga-Department of Health, hindi ko maintindihan, hindi nga ma-insister pa. O, ma-insister pa yung Department of Health, nga daw as if nga nagahimo sila sing ila sining nga trabaho. Aksyon Hotline. Pero sino dapat dirihaw nga magpangamot sa sining nga sitwasyon kay kung ginahimo ng inyo sining trabaho, tani initanan antes nyo gintugutan nga magpauling ilisay, kung di ginswab nyo na lang dito ni sa bahin sang Manila, magluwas sa bisa Cebu, kiting Cebu, may order naman nga hindi naman sila makapauli ang mga LSI. Ti subo-subo niya karon nga ang gwa sina, daw gina-insister sa Department of Health, nga daw mayad ang trabaho nila, nga daw ginahimo nilang tanan nilang obligasyon para nga masiguro nga magpauli ang mga LSI, at least why kabalakan ang tagsak LGU. Aksyon Hotline. Amo nang isya masubo-subo gid. No, ako yan nakita ko nga antes tani nagambal ini man ang nagambal sa taga DOH. Amo ini si Verheri mo. Nga ambalya sila hindi to ni sila pagdapat ibasulo niya kay ginahimo man sang gobyerno nga at least tawhay sila o kung okay ng ila status antes magpauli sa ila tagsa ka mga probinsya. Aksyon Hotline. Pero igo mag-abot ni sa aton lang tawabla. Pag-check sang IATF or committee nga nagauyat sa mga probinsya ng syudad, dito madiskubrihan pagpamangkot mismo sa ilisay, ano ka, may swab test ka, may result ka rin sa Manila, tingambal wala. Kapinalagpat lang nila kung kaisa, magambal ni ang taga Department of Health, matyagan ko doon, gina-justify nila yan, nga daw as if nga nag-aubrag sila maayo. Aksyon Hotline. Pero pakaroon natin ina. Now, diri sa aton sa Metro Bacolod, kahapon nag-meeting ang IATF. Ang ginistoryahan nila, ang mga strategiya nga ila sinihimuon. Kay after 2 weeks, expectedly, mabalik ni ang biyahe sang barko kag eroplano for LSI. Kaya ang mga OFW, iaway man niya malakip sa memorandum, nga hindi sila
tugutan nga mag-travel mo. Amo na pag-incendi ko last Monday sa pagsugilan nun ta, dira sa province. Now, tini sa mga ilisay, ang handaan subong sa mga LGUs, kung mag-resume na ni, sa palabuton nga simana, tiyang 2 weeks time ni kuntani, kung i-process nito nila sa Manila, tanan, at least, no pariyo lamang nga may mandatory quarantine. Kung maswab sila to, at least, basi mapagwa ang result prior sa mag-travel. Kundi mayad, now, ibaloon tayo na short while sa kay Vice Mayor Ilcid Pamilyaran. Ano ang mga strategiya nga plano o konplano sang City Government o Bacolod? Kabalo kabisa na nga strategy ng himuon mo subong, kung wala kooperasyon sa public, kag hindi mga budlay tudo, ka magtrabaho ang mga barangay, amo gina ang dako nga problema, ang ginatumod ko diri mo ni. Pagpauli sang ilisay, ang kwan subong ang trabaho ara sa mga barangay ho, pagi sa ila barangay Health Emergency Response Team o ginatawag nga BHERTS. Man monitoron mong ilisay mo, iswab sila monitoron, i-home quarantine, antes ang iban, kundi nag-positive ang iban, amo palang gindala sa mga quarantine facility. Amo na gani, may mga lockdown nga natabo di sa Bacolod. Kag isa pagit tinanong kabudlayan subong, nga ginatubang sang tagsa ka mga barangay. Kay nagligad ang maliga ng mga barangay, ang reklamo sang mga kapitan gani nagligad to, nga may nagapauli nga ilisay sa lugar nila, wala sila kabalo mo, nga may ara nagali, like Alihis, o ang Estefania. Siling sa mga kapitan, yung tiwag may balo, nga nakapauli na dirigali nga mga ilisay. Now, isa pagid ari mismo ang ilisay. Ako yan nag-a-appeal sa mga pamilya sang LSI, nga hindi nyo na pagulaton, halimbawa, abi, in the case of Pahanukoy, ato ya isolated case to, kay nag-jump ship, so siya butang balon, nag-upod to sa iya mo, why man sa duty that time, kundi nag-upod sa trip sa ila barko, kaya naog di sa aton sa Bacolod. Nagpauli sila lugar da. Now, tibay lagi na monitor, maabtik ang mga barangay official sa barangay Panukoy, no, na monitor siya kag amo to nga ginpas swab test. Aksyon Hotline. Ti mismo ang pamilya, please, sa pamilya sa mga LSI, hinali nga may makalusot sa inyo da, may magpauli sa inyo balay nga LSI, nga under pa sa monitoring or way panagwa ang result sa PCR test or RT-PCR test, kamo na lang palihog ay bulig kamo sa officials naton sa otoridad ta, kamo mismo pangabay kag kamo mismo dira ang mag-regulate sa inyong miyembro sa pamilya nga ilisay, hindi lang hanay halakagwa. Kay take note dito sa Cebu, kung nga nagtaas ang ilakaso to, bangod kay wala nagasunod sa proper health protocol. Oh, nagpinasaway ang taga Cebu, tilang tawan nyo, ka-experiensya naman ta sang isikyo, nga ginatawag, tingila to, muna kabudlay subong, may mga military pangin padala to, may mga pulis pangin padala to, agod lang nga ma-regulate ang tao, ti butang balon, mga tigaulo, gidi ang taga Cebu. Sorry to say that, pero ti amon ang sitwasyon, kung lang tawon ta. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero diri sa aton sa Bacolod, di kapon nag-meeting ang IATF, nano ang mga strategy nga sarang nato himuon. Kaya naging mention ko, ano man nga strategy nga himuon sa aton IATF or local officials, that is nothing without the cooperation sa public, barangay officials, and all stakeholders. Ang kinanglanon tadi subong unity. Pag isa ta kontra COVID-19, kay kung may isa diri nga hindi magkooperar nga magsunod, nada ang wa sang strategiya nga himuon sa aton gobyerno. Joining us this morning is Vice Mayor Ilcid Pamilyaran. Sir, how are you? Good morning. Vice, may ngaga. Aksyon Hotline. Yes, Aksyon Art mo yung aga. Salamat gid sa time, no? Nagtawag ko sa imo kay gusto ko lang maka-update kung mungara naman no ang mayor nagpagwa naman sang
Executive Order ang Bacolod City nalakip man sa extension until July 15 under sa MGCQ. Now, kahapon I understand may gintalakay kamo mga possible strategy bilang approach samtang ka paidalom sa MGCQ. Tell us, Vice, nano ang mga salient nga mga naaprubahan o mga plano naton? Action arte o naging suliton ta unlike before ng local chief executives ang mga design ng aton status be it ECQ, ECQ or MGCQ. Subong yung National Interagency Task Force na ang nagahatag siyang directive. So, design kita gyapon nga kategory modified general community quarantine. So, yesterday, labot naman kita past 9, no? Dinbuyan ni Mayor. Kaya gina-review ta ang aton mga protocols or ang mga lapses, no? Na nagkalatabo bala. So, nakitaan naton nga may mga breach of protocol o na mislok or nalipatan guro siyang aton mga namuntanan. Okay. For that matter. Kaya man ta mamasol kay Aritati. Gani. So, nga amo na yung mga LSIs naton nga nagaginuwa. Kung nadumduman mo, galing kita ay talang tumareview, nalipatan taman. Okay. Kaya daw na overwhelmed kita siyang pinagusto lang pagpadala dari siyang National Interagency Task Force aton, hindi lang sa aton all over the country. Namun yung ginareklamo sa mga local chief executives kay ipan nga LGUs gani zero eh. But then tungod siyang ilang polisi ito nga pinagusto lang, hindi ka stop or ang authority, walang travel authority, ginatag spin pay. So wala ka choice, patunon mo din. Yes, So, correct. para sa aton, padalaan ka di adlaw-adlaw to 100, 200. So, na-overwhelm ang aton quarantine centers. Okay. So, aboy ka sa barangay, ang pag-monitor at pagbantay sa mga aton TOM na panawag ka sa una mo. Diba? So, may mga lapses, iba nagagwa, tungod wala na bantayan. Hanggang sa EO, kung i-review ta, together sa city health authorities naton, upod sa barangay officials ta i-evaluate ta ang balay o kung ang lugar sa TUM o kung LSI panawag na subong. Okay. Kung i-desisyonan or i-establish mo ang extent sang i-lockdown mo. Diba? So ang i-balay, iputangan ta under home quarantine, i-lockdown ta, butangan ta kanope, butangan ta tanod, butangan ta pulis, 24/7. Okay. Para nga hindi siya kagwa, hindi siya ma-discriminate sa neighbor siya. But, ang aton kapulisan, daw na overwhelm man, wala na ta nag-assign pulis. Okay. Ang barangay na lipat kuro, waay man siyang tanod na 24 hours. So, si LSI, why may kabantay siya, wa siya. Okay. May natabo man to nga why man ma-turn over sa barangay. Malipatan, kaya alata sa chat group. Why isang official document na turn over. So, nag-tinudluan na eh. So, nakitaan tayo na kagapon ng mga lapses and si Mayor mapagwa naman isang executive order. Okay. And dati, kundi may ara kita relief action art, 2 weeks, no? Ang last, pero may ara pa until Friday pa ang last na sweeper flights. Okay. Mabaton pa tati. Saan na siya, Vice? Na-stop na. Silingkusan ni siya? Sir, silingkusan After Friday. Friday. Sweeper flights sa aeroplano ni. Okay. Amo na lang ng last. Pero ang aton yung cost-wise, ang aton sea transport, ang tuko nag-stop na. Okay. So may relief kita nga po the next 2 weeks. So by July 13, expect kita nga
Mabalik. Wala na ta LSI sa quarantine centers na. Very good. Mm-hmm. Si Mayor, I think mapagwa siyang executive order na sa sining na sitwasyon, hindi ta ma-sacrifice ang kwan, no? Kung magkabudlay na bantayan, kadamo na, kulang na ta pulis, kulang ta tanods, kulang ta DHERTS, Okay. mandatory quarantine naman kita actionan. Mm-hmm. I see. Kaya anytime after basi July 13, open naman din Cebu and Manila mo. Wow. So expect kita da. Aha. Pati na lantaw ta na, umanang bayulab ta, ang aton kuhan is weekly. Okay. Ayo ta sa National Interagency Task Force, na ang batunon ta by batches, makabaton lang kita, I think, those 600. 600 a week. Yes, Okay. Di hoping i-approve niya nila, kaya kung hindi, balik naman taliwat sa barangay. Mm-hmm. Dito, how I wish, ari, na-notice ko bala Action Art. Yes, At Vice. man lang to, ang national government ang pundo ara sila, Okay. di ba? Ang madumduman ko, ang assistance mo lang, di mo man ang shop mo. Bakulot gani, ang province, why na gani. Okay. Then, 119 to, mga ginatag nila sa aton. After that, wala na. Okay. Diba? So, sa mga panso to, alos, mga LGUs, na wala sang positive cases. Itati kung wala ng LSIs, wala OFWs, wala ta problema eh. Diba? Matyagan ko no, why na taguro kaso gani, Vice mo? Yes, di why not ang Action Art, ang na-stranded itong mga LSIs, tamo na nilang gastuhan. Correct. Ibutang mo na sa isa ka center, kag-iswap ko. Na, Hindi na kami pagpaligid eh. Kaya masarangan na mo ni. Pero siguruhon ka nga, ginapadala ka din, negative. correct. Insakto na, Kamo na lang da, gastuhin nyo da. insakto ng point, Gastuhin na sila. insakto ng point mo, Vice. Oo. We are spending billions and billions of pesos. Okay. Iboboto sa Cebu. Oo. Iboboto sa Manila. Oo. Hindi na kay high risk. Kamo mo. Oo. Basta siguraduhan nyo lang, na ipadala nyo din negative. Correct. Gratis din kamo da sila. Sang RT-PCR test, hindi kayang swab test. Swab test niya ko na iya. Huya lang ko magambal. RT-PCR test, na lang kamo gasto. Kung sure, ang ipadala niyo din negative. Kaya action na ata rin ng notice ko. Okay. Ang tanan na din LSIs, Oo. nagastuhan naman sila. Utang ta sa eskwela, nagastuhan ta pagkaon na lawat-law. Pamahaw, snacks, panyagas, snacks, panyapon. Utangan ta na sila hygiene kit. Kompleto na, toothpaste, toothbrush. At Okay. shade na, dala na. Sa hapon, ulunan. Meetings. Pinagastuhan ka na. But then kung negative to siya, pag-abot siya di mariswap na lang ta. Okay. After a week, ambe. Kaya ang incubation period is 14 days. 7 days mo. Oho. No, 7 days ang imong ang imong symptoms pinuwa na na. So kung alin sa to negative, waon ta record ya, katuan sa palaya after a week at i-reswap. That's it. Why sa problema, may peace of mind ka. Sa pag-abot pabarakan nyo kami wa-overwhelm mga amon quarantine centers, why kami putangan, tulong namon sa barangay, lagaw si pasyente, wa result siya positive, laton-laton ang waya. Correct. So for me, focus na lang kamo da. Alas 8:24 na. Action Hotline. Abinog na konporme ko ni sa punto ni Vice Mayor Elsie. Nga, din kakita tuod man, ang national sir, sorry na utod ang linyata. Siling ko ako nagakonforme ko bala sa punto mo ni because kita mong nasyonalo, ang tanan nga may ilisay, gintipo nila sa Villamor Air Base. Gintipo nila dito sa may Fort Bonifacio. Nga nagailimpo na ito kundi mas ginbutang mo iya sa delikado pagid sa exposure. Ini mga ilisay, mayo lang sila magpatuman. Siling ko ang nasyonal kung paano magmando di sa lokal, pero sila mismo to
naga-breach gan isang protocol, tiga tinumpok to, tulog skilidalan, Vice? Yes, di ba nang hatat naman gani swap, SAP? Hindi Na- na kaptaga, hindi rin nang da sila ti panada, ibutang sa isa ka lugar na baka social distancing sila, RT-PCR test nyo, pagtapos pitihin nyo puli. Na, correct. Isa lang ka Gasto. And Oo. that yesterday, actually, si Mayor nag-instruct pala sa itong city legal officer, ito ni Beata, Okay. na ini ang nagapasaway, why nag-follow sa protocol, pailan ka ni kaso. Na. Pulan ni siya. So, amo itong advice sa itong kabaranggayan, pagi sa kay Consial Lady Gles Gonzales, ini may kuha ni siya mo, sa section 9 ni siya siyang RA 11332, pwede ni sila ma-penalize between 20 to 50,000 Sus. and 1 month to 6 months Imprisonment. or both upon the discretion of the court. So, ano tong one? Kung hindi mo ni pagsampulan ang mga buyong ni, sige niya sige pasaway. So, isa na siyang discuss ito yesterday. Okay. Basta may witnesses lang. Alin ang kay kapitan, alin sa neighbor siya amo na ning himuon ta sa worst case scenario or ang aton option 1. Okay. Na ato bala kundi may option 1 kitang tanan sila i-quarantine taliwat. But then kung ma-overwhelm naman ang aton quarantine center, then papulion ta, pailan ta kaso. Ang aton kung siya ang aton bed capacity sa quarantine centers, na malapot ni siya kung mo 1,300. Okay. So kung ang turnover mo weekly, kaya ang estimate even ang ilabla process, ang swab, ang results, kundi 2 days ara na. Pagka tungod siyang imong encoding, tanan-tanan, ang mapirma dira, between 5 to 7 days siya. Okay. And that may order naman ang regional DOH na doon. Pwede na kita dito pa swab or makapa-process ang aton swab sample sa Silay? Silay Provincial Hospital. Okay. Pwede na to. But for the meantime, ang aton regional hospital, ang ila estimate July 7 or 10 eh. So, dasig ang results, may peace of mind ang publiko, balik taliwat, mapagwa si Mayor siguro executive order. Okay. Balik pa sa quarantine centers ang aton LSIs until nga magwa ang ila results, hindi sila kapuli. Very good. Pagwa ang results siya, let's say 1 week after, i-complete yung iyang remaining days Sa balay niya? ilang nabilin sa iya balay. Amo mangyapon nga procedure, ang balay butangan man ang gyapon under home quarantine. Okay. Bantayan man ang si gyapon ni barangay. Pero ang public may peace of mind na although nga LSI sapat may negative ng iyang results. Ang problema sa nagaling ba, so mag-abot sa balay niya, kung ga-undergo pa sang quarantine, and then magwa sa karon kundi naibaluan sang iya mga kaingod nga siya ng ilisay o sa kabalo ka naman mga subdivision kisa ang ini mga medyo bulubrato nga subdivision why man naiga pakialamay iban hindi man kilalay bisan tuparay balay da tisiling ko basi blakon iban di makabalo nga ina mga ilisay pero hopefully ini ma-address ang punto guro da coordination naman from the city to the barangay no sa mga sa aton IATF from the city to barangay nga inang may ideya sila at least ma-monitor gilayon. Yes, section. Article, pagpapuli mo ang certificate mo na eh. Gani man. So, nga negative ka. Let's say, nagwa ang imo results after
10 days or 5 days, so remaining mga number of days, dira mo tapuson sa imo balay. So, ang aton dito nga na-desisyonan ang proper turnover, black and white, ang turnover na sa barangay. Hindi na to siya chat group, kay iban wala Facebook, iban wala na off yung wise sa messenger yan. So, may ara diutay palang tudloan ay. Gani. So, kung document mo, then wala siyang, hindi nakakatudlo kay na document mo siya, na receipt niya. So, hapos mo mapinpoint kung diin ang error o kung ang mistake na nahimo. Sa karon ba, isa idon ko hatagan ka na sa latest nga data sang City Health Office. Pero for now, ang active cases na to, kung ang Bacolod, suma total 51 cases kita, no? Yes, sir. Correct. 51. Pero ang problema sini, it can be, may posible nga magtaas since nga may pending pa kita nga ato dito yung padala nga RT-PCR test nga way pa-result sa laboratory sa Iloilo. Yes, though I think the other day nakapadala pa kita sa Iloilo 89. Bausos ka damo, gali, no? Oho. Yes. Sir, hopefully, ini siya amo na ang inyo assessment, ang inyo ginhimo kahapon, which is, for me, maayo gingatikang ang strategy and ang pag-discuss no, sa mga pag-evaluate ninyo, at least, ang aton malang din nga, hindi na bala ang publiko makibot, kabalo ka, bisan, ang iban, bisan kabalo na gin nga, ginamonitor na sang city, ara sa quarantine facility, pero basta gani magdugang numero sang naga-positive, mayara gid ya taong ginakulba namo ni gani nga ang record sa Bacolod damo maning nagaka-recover, pero ti kumo nga kung kaisa mas naga-focus kita sa negative, or I mean sa positive nga nagwa nga result, ato yung mga naka-recover do nagaka-lift out o kung nagakalipatan nga hindi to yung balita. Tiyan mo na kisa ng tao gasiling inano iniman gasaka, pero actually damo ang nagaayo, Vice. Yes, correct na. Amo lang ginapangayo ko sa kwan. Okay. Ang data sa City Health, kung sila na kadayo, sila na kabilin na active. Kung dati isa man to sa kagapong, naging business, ang apor nila. Mga apor kani, authorized persons outside of residency, kundi in and out na sila. So, ang decision to kagapon, swab na sila. Pag-abot di bala, nada swab ka, di kay apur ka, free kaya to go home, but then na-swab ka, babalaon ka lang on... Anong result? Kung anong result. Balik, siya rin yung apur niya mo ning nagahalin sa Iloilo, kag sa Manila man? No, ang apur niya, pero siya sa aton, sa amon, government employees. Okay. Mga police na din nga diri gina-assign. Doctors, nurses. Ini ang mga essential employees. Let's say, engineer ako, pa-inspection ko di sa Sineco, katakot ko siyang prosini. May taga Manila nga mabot di matakot siyang ma-inspection siyang kuhan. Biolab kada. So, apor na sila. So, previously, exempted sila? Na sila mo. Oo, so, sulod lang nga. Okay. So, kung magkapot ka di, pakulot ka, di swab ka di. Bala ka kung kada simana, naman, sulod, preparar mo lang na yung ilong mo Kakapoy, no? Basta na-swab ka lang, na tikaw na lang na suli, mas kung magkadto ka di, hindi man pag-permi-permi, Guro mambal ka do. Magkadto high risk ka High risk ka kay ka-travel ka mo. Correct. Guro mambal yung mga apurbo do kasakit na ni sa ilong tagagwan ni isang sulsugana, yaw? Kada travel. Pero may ari kita, isa pag discuss to kagapon, pero sa mga drug agents. Apor rin sila mo. Okay, nagasulod-sulod sila mo sa mga barangay. Hindi, ang ila coverage sila, may ara kating Bacolod, Negros and Panay. Nanggakados mga doctors na visit. Ligya kulong bla. So, apor ni sila. Dapat may kuhan ni sila. Ginatunaan ni Aksyon Art. Okay. Dapat may... Kada mo ini ang recommendation man siya
na Philippine Medical Society nga dapat ini sila may regular nga swab test. Yes. Kasi kung i-swab ka di negative ka, kadto ka to sa Iloilo, kadto ka Cebu. Di pagbalik mo di after a week, kasi nag-positive ka na. Correct. Di kalagaw ka mo. Diba? Hindi man na yung magsiling virus niya, apor na hindi na ba pagtapikan? So much in. Kung mo yung gusto ka ng ilagaw, ay kasi requirements. Okay. Then, what? High risk ka. Gani man. Anyway, wala to namon vice, no, kung ano ini, especially executive orders ng mayor. Salamat gid for the update nga ginhatag karon nga aga, sir. Kag good morning sa imo. Yes, thank you, good action. God bless sa program niya, more power. Aksyon Hotline. Tiyan mo nang importante gid. Ini mga apor ang tanan. Tibaw na late you tayang inog pamagkot tani kay Vice. Pero ti pala doon sa mga nag-travel, amo to nga bal na ni Vice. Kapati ni mga delivery, tuod mo ang nagasululod di sa aton. Dapat i-consider na ni sila. Kay swab man halimbawa, nag-deliver tuod sa mga frozen foods. Ang mga nagakadto di, mga agents sang militar, agents sang drugs, abi, sige sila sa ilo-silo, kay iban rin nga mga ahinti sini, taga Cebu, taga Iloilo. Ti, kumo sila yung sigid travel, dapat tuon may regular nga checking sila. Kay pwede nga sa pag-swab test sa imo today, negative ka, pero kumo nga authorized person ikaw outside residence, kung di pa gusto kay mo lagaw, pagbalik mo na karon may dala ka na, carrier ka na, likom sa ibalo mo, kay asymptomatic ka, kundi delikado pa. No? Ikaw pa magdala sa virus di, sa Bacolod, kag Negros, di pila na sang strategy, nakitaan sang city nga may mga diferensya, na mayo kanina kay Gako nga may mga diferensya, kag tadlungon ina, since nga, ang ginaistoryan ta subong, ang may ilisay nga manugbalik di sa aton, sa Bacolod, kag Negros, nga tuman kadamo pa dito sa Manila. Amo na lang ang bal ni Vice nga ako nagakonforme. Ginawa mo kapanugyan ang gobyerno do sa into kala ka remind kasi nga ariyo protocol sundon tagida kinanglan na mo nang himuon yo. Pero lantawa ba na tutuod sa Fort Bonifacio? Lantawan yung sitwasyon sa mga airport sa Guato, sa Sumarusip, maluoy ka sa Ilisay, sa mga mayo yung OFW, kay may mga nagatatap sila ng mga agency nila, ang iban sa hotel ka tiner. Ang Ilisay, kaluluoy gid. Tiara sila nagatiner daw, nagalinigid sa kilidalan kasi ni punanay. Gatingob, tinin ang protocol da, exempted yung nasyonal. Amo na tani dapat kinuna nila iya. Kung ibutangan ni sila sa isa ka shelter o isa ka lugar nga regulated, gastuhan tuod sa gobyerno, aryo, hindi ka mo magkabalaka o pagkaon, bulong nyo da kung medyo galain matsyag nyo, kung ano pang mabulig sa gobyerno, i-provide na mo ni sa masarangan sa gobyerno. Insakto na nga subong kuan gidman mo kulang giman ang pondo sa gobyerno sa nasyonal bangod sa sining pandemic. Pero tikon amo ni gyapon ang proseso, useless Gay na nga balo mo okay, suspended ta subong for 2 weeks, pero after 2 weeks papulion. Kung amo manigyapon ang status nga hindi sila maka-undergo sa RT-PCR test, may tendency nga kada abot diri sa aton sa Bacolod, may mag-positibo gid o kung sa Negros man. Sinong basulon may pag-abot di? Ang problema, ano ang matabo? Ang problema, gindulong mo di sa Bacolod kag sa Negros. And yet, kung pambalo mong Department of Health, kung initulo ko pag bati ko veriri, ano na apelido ya Aksyon Doors? Vergiri o Verhiri na pagbasa, no? Inablang do pariyo lang sila ni Secretary Doki nga inang mahalagid ya ka insister nga do ang daw gahimo gid sang insakto lang trabaho in which ko nang taon mo hindi kita doktor kay eksperto pero inang lawlaw gid ya blaw. Aksyon Hotline. Nga kon matabo way mas lagani tingog to. O sa IATF da kapin pa mga military o retired military officers ang kalabanan ara na nga mo ni naga-decide nga nagahimo sang mga planning kung paano masolbar ni ang problema sa COVID-19
Ti while nga way pasang vaccine, nga makabulong sini, dapat tugton nila taning policy, kag mismo ang government sa national to, amo ni ang magpanguna kung paano mag-regulate, kag mabuligan ang mailisay. Di kayo halan nila kapasa di. Tapos, anay nga nakita nila nagre-reklamong LGU, kay na-overwhelm, way na siyang bulutangan, untaton naman na temporaryo, pero way man niya sang uminto to, sa ila, ginahimo nga services sa mga OFW, sa mga LSI. Aksyon Hotline. Ay, tiyan mo na balado, tando-tando din bukid. Ini binasulay, finger pointing, pero hindi niya dapat nga amo ni subunga. Dapat, ng national government mismo, magpakita man siyang ilatani nga trabaho to eh. Way makita gambal nga tanan daw, waay gid, pero kung imo lang tawon, yung gintumpok mo sa Fort Bonifacio, gintumpok mo yan to sa guwas ng airport, may ilisay, ito nung hinulid na sang karton nga ginaligiran nila, ano abi na paglantaw nyo? Aksyon Hotline. Ila pagikaroon ko mga balita nga tuntutukan no? Sa aton sini nga mga tag-palamati, parte sa pagbukas ng klase nga ginaatat-atat ng taga-Department of Education, ako hindi ko ya kontra gusto, bakit luyag ta nga ang pagtuon sa kabataan, hindi mahamper. No? Galing kiti, kulang sila yakapay balos publiko, lantawan na kundi sobra lang 50% nagpa-enroll. Extended naman until July 15. Pero ay man ang problema pa-enroll kay until pagbukas ng klase, pwede ka pa man gani ka pa-enroll mo. Dapat amo na ang himuon. Kag ang update man na, natabo sa hulo-sulubo, grabe man to ya. Alsa na kamot kuno tong mga militar, mga membro sa army, tinirupi ak pulis. Tidiri sa ato na nung leksyon rin, na nung advisory sa mga lideres, opisyal na ton sa Philippine Army, kag PNP. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ang mga aksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio!
Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot nga rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot nga rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot nga rekomendado sa World Health Organization.
Challenge agud may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agud may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agud may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel Hotline. Para sa masanag nga boss damlag, mag-eskwela na sa First Academy of Skills and Technology Incorporated,
nagatanyag sang Senior High School Tracks Academics kaangay sang Accountancy and Business Management, Humanities and Social Science, yara man ang Technical, Vocational Livelihood, Housekeeping NC2, Food and Beverage NC2, Contact Center Services NC2, Organic Agriculture Production NC2. Sa First Academy, be the first all the way globally. First Academy of Skills and Technology Incorporated is TESDA accredited. Bisita sa First Academy nga nahamtang sa RMD Building, Rodriguez Avenue, Barangay 36, Bacolod City. Magtawag sa 700-9035. Free uniform and ID, 275 lang ang bulanan, 1,500 ang registration. Upon enrollment, enroll now. Aksyon Hotline. Morning lang dira, may lang ang pagmonitor kay paring Raymond Alarcon Sagal Jr. May nga dira pa rin. Ginatamyaw niya lang si Dave Sadaya Kagchel Sadaya Sagal. Salamat ha. Ang mga nagamonitor man, Ma'am Lourdes Tambasin Brunzal, araman si Madam Mati Espina, good morning. Si Martigo sang ABS-CBN, Jose Gerson Lapinig, monitor man si Ken Alonsagay sa Tokyo, Japan, araman si Helen Magracia. Nya nagakangawa gid kami di bala nga mga tupad balay diri sa subdivision Aksyon Art, diri na lang di sila, hindi ni sila pag-isaylo sa quarantine site nga para sa mga positive. Ang pag-intindi ko kung may ara man lang properly monitored sila, do amo na lang naguro kag evaluation abi halimbawa nga na makita nga pwede man lang sila balay magtinedra na lang, pero most likely katabo sila, like for example in some areas ginasaylo gid sa quarantine facility basta mag-positive kay kita mo tong Punta Taytay o Mansilingan areas na tiyan mo na may mga bag-o bala nagpositibo. Aksyon Hotline. Ayos sakay Maria Mahilom Tihok Duayan, morning. Araman si Rona Rihida Trava sa Valladolid, madamay nga aga. Araman ka monitor si Heaven Jean Oisiser, Roger Isclito, Sintos Jurada Rose. Morning Aksyon Radio nga pigid ko karon diri sa Manila. Ay ngapi nagapati gali na naman tuman. Hindi among pambasa wow. Sa Manila naglukso. Ay hindi na ito nagkadtong iya kuan man. Nagapati gid ko aga pamati guro ni nagkulang no. May pamayo lang ang mailisay nga nagpuli da wala masakit. Gani man galing ti siniho lately. Sa gusto tagi sa hindi may mga nagpositive abi mo. O kag madamo nagpositive ilisay kag OFW nga mo na ang delikado. Gregorio Ramon Magracia, sila nga good morning Aksyon Art, regarding po sa mga ilisay na nag-home quarantine sa ilabalay, if nagpositive sila sa COVID, they still remain sa ila house. I would suggest nga dalon gid sa quarantine facility, no? Ambot ano ni siya man kay may iban man nga gindala iyang may iban nga ara nagtinir lang sa balay nila. Aksyon dor si Ma'am Guaray nga gawon ko lang kay temporarily untat sang LTO bala ang issue 1 sa driver's license sa mga gakuha permit student permit. Now, aring bantayan no gali nga by August 3, ang matabo antes ka kuha driver's license, may certification ka nga naka-eskwela sa training school nga gin-accredit sang kuano sang gobyerno. Ay sadya ni. Ti may nga iban kuno nga lugar nga like sa South daw ay pato sang applicants. Way pa to kuno nga diving school nga dito sa South nga nag-apply. Dobby Bautista. Good morning Aksyon Art, tamyaw ko lang Bautista family sa Purok, Halimbawa, Tapi, Kabankalan, ga monitor sa Subong. Tugangan ko lang ni karon dudugay.
Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Ma'am Susan Guara, ang head sa licensing division sa LTO District Office sa Bacolod. Ma'am, kumusta ka na ba? Hidlaw na kuway na kung kabisita sa imo da? Okay lang. Salamat kisa time no kay kapon bla damo ga pinamangkot siling nila tanong tabo nga ang sa student permit nga issue once daw temporarily na tapos kapon o kung pauntat kapon kay kanamo damo gali nagkalalad to dira no sa aton office nanong reason gid sini Ma'am Susan? Advice actually may arata na po sa LTO website na Okay. public advisory na yesterday was the last day of getting student permit. As per memo of Article 110. Because the LTO would like to implement the new system of applying for a driver's license. So, Okay. for the meantime, since may ibang mga requirements, no, like per the public advisory, it says na July 1 to August 2, temporarily suspended ang application for student permit. Okay. Because may mga bago kita nga mga requirements nga i-implement. Which nga, we are still waiting for further orders as to how to comply with these requirements. Okay. Like the 15 hours driving lesson with the accredited driving TESDA? school. Okay. Okay. Na. So, wala pa man sila sing may na name na driving school. I think for the meantime, siguro LTO will take over. Pero wala pa man. In fact, as of today, they are nag-welcome na sila sa mga enrollees for the 15 hours training. Oh, I see. Oo. So wala pa kami receive sang memo kung ano ang mga requirements ng isang aplikante mag-apply for sina nga training. Pero until July 2, subong wa gid anay dira sang maka-process sa student permit tulaton na lang nila by August. I see. Pero ma'am, sa Bilog nga Negro so far or diri sa aton sa Bacolod ya kon driving school damo tadiya mo nga accredited sang TESDA na subong? No, hindi accredited by LTO, not TESDA. LTO lang ya. Oo, accredited by LTO gid ya. I see. So hindi lang ya kaya basi bala ma-confuse silang iban masingati kinahanglan TESDA accredited pero dapat LTO gid yang nag-accredit sa ila. Accredited gid ya. Okay. So diri sa aton sa Bacolod Black Bilog na di? I think daw kadamo man to sang nag-apply pero daw wala pa man gid klaro kung approve na sila or what. Kaya daw may mga requirements pa sila nga ginasubmit. Okay. Ma'am, sa mga wifi kabalo nga sa gyapon nagakaringkinad to dira to process the student permit ari ang oportunidad nga mapabalo mo lang sila king iban way maniguro kakita sa website ninyo at least ma-inform sila regarding sini Ma'am Guara. Please go ahead. Gusto lang naman ipabalo sa publiko nga ang LTO temporarily nag-suspend sa application for student permits effective July 1 to August 2. Pero ang mga nagaparenew ya, okay lang ya kamo. Okay lang na ya. Okay lang. Sige. Okay lang na. Ma'am Susan, nice talking to you and halong gid per make if safe dira. Good morning. Okay, thank you. Welcome. Aksyon Hotline. Ang mga nagapamangkot ang student permit processing suspended until Agosto. Kung magkadto kamo da sa mga LTO offices, hindi kamo pag-iakomodahon. Ang advice ko sa inyo, ari another galastuhanan naman ni Yado, mayo gani kay nakahingagaw si Elre process. May driver's license ka na toy? Wai pa? Tikwa ka kay parang nga kuha ka to anay driving lesson anay. Amo nang iban bisan way pa sa dos lakyan sige makuha na ko dahil student permit kag
hasta sa uli makaprocess ang driver's license. Kaya may requirements, hindi kaya pwede mag-retire mo. Ngayon ang makuha ka lang dahil driver's license nga bisan pa non-professional. Hindi niya pwede maagi ka gid sa student permit. Siguro natin makuha ka student permit, okay na, pwede ka na. Subong lain ng sistema, take note, antes ikaw makapa-process ng student permit, nga gina-expect on August 3 maumpisa, kinanglan may certification sa isa ka driving company, kung driving school, nga nakompleto mo ang training or seminar. Okay ba lang na pagkumpleto mo? Ang isyo na galing, balayran. Aksyon Hotline. May nagbayad ng buda? Pwerte, no? Aksyon Hotline. Pero actually, sining mga balayran ni ang pundo nga ginakolektan actually sa LTO, bla? Why man na negatiner sa office nila, kakadto ni sa DPWH, nga muning dako-dako nga pundog kadto sila to. Ting DPWH nga utilize ng pundo, kundi nga proyekto butang man. Aksyon Hotline. Si Maki Arigin, MMC, itiri sa Bangga, DE, Kabankalan, owner, Chuna Arigin, gamonitor ko no. Ay, si Chuna si Maki, dira, morning sa inyo. Ronnie Hilang, Gilyang, Gilyang. Senior, good morning. Watching from Bago City, thanks and God bless. Ronnie Hilyang, good morning. Jerel Marandi Gadudo, morning. Araman Lizel Miranda Sakari. Sunod nga monitor kami subong sa imo. Ginapaksyonan ko gali daw wala kami kabaton. Abiso sa basiwa, wala kami ni tubig, galin pagina. Sunod siya din ang inyo, kay para ma-inform tang basiwa, Ma'am Lizel Miranda Sakari. Ipabalo, dibe? Rimar Hikano Halasgo. Haliasgo. Robles Tapayan Pasgurin kag Cavalfin, kamonitor. Domingo Guancia. Siling niya Vice kabay pa tuod na nga may masampulan gid. Ining mga pasaway. Si Tox Lopez, si Ma'am Tox Lopez. Siya. Sa San Miguel Corporation. Ma'am, how are you? Good morning. Aksyon Hotline. Gamonitor man siya kuno Jocelyn Libuon Dispuho. Araman si Joy Agarado. Bo, kadamo-damo gid hindi ko na iniiban no, may ngagaw kay giipit gid ang tiempo ko. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo.
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahinangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon
sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Vanessa Mayo, may ngagalandra sa Minnesota, USA, gabonitor siya. Salamat, Sir Arnel Deles, sa Police Station number 6. Ayo lang ko sa ibang di ko malabutan, karon na lang ay. O si paring Toto Wilfredo Monies, kag Tatay Nato. Ano ko ni pilido Tatay Nato? Estrada o kon Arroyo? Lipat ko. Haraman si Andre Puloy, Lahay-Lahay, Maricel Marandi, kag Raymond Tupas. Pag monitor sila, tunugin nyo ha. Haraman si Elias Campaner, si Mrs. Dra, kay Cheryl Babes Anlap, Tayhopon, good morning. Aksyon Hotline! Antes ko magtakop, ang ako na lang gina-remind kag ginabilin sa inyo, pabakuron tagid ang aton immune system, agod nga may bato sa anuman nga sa isa masakit. Ang mga common illness, hindi dali-dali makatapik sa lawas nyo. Kung mayara ka, protektado ka sa produkto sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Iniyan mo 5-2 chemicals, makabuligid, no, nga pabakuron ng immune system kag resistensya sa lawas na to. Ang nami pagid sini kay bisan ang inyo problema sa insomnia, hatagan solusyon. Ti paris mo pagid ang ang commendation nga makabulig kay ang namin ni sa may mga hapo kag sa mga kababainan nga naga problema sa ila monthly period. Sa mangga tutong gali sa Felisa 3 days wala na tubig. O i-check ko lang na sa Basiwa. Morning dira kay Kate, asawa ni paring Junjun Mendoza. With Aksyon Elmar Madera sa technical side, backup si Aksyon Elry Dutilios, kag Aksyon Dorel Cabato. Kung naman Aksyon Art Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!